Mga ate at kuya, nabanggit ni Miss Mardy sa nakaraang vlog niya and even yung kanina na sasampahan daw talaga ng kaso si Sir Jonathan Morales. Kasi hindi talaga paaawat. Matapang si Sir Jonathan Morales. Ito nga po may isang po si Yu Chang na patungkol din dito. May ganyan? May world ni Anes? Ni G? G World? Ano yun? Nabasa ko yung mga comments diyan. So, sabi daw ni Morales sa isang interview, "Hindi niyo maaagaw sa'kin ang katotohanan dahil ako ang gumawa ng report na yun. Katotohanan na rin ang magsasalba sa'kin dahil iniwan niyo ko sa ere." Alam niyo nakakaawa din ano, although naawa rin siya sa kanyang mga katrabaho na hindi siya kinampihan, hindi siya tinulungan, naiintindihan naman daw niya dahil nga nasa gobyerno pa sila, nasa PIDEA. Si Sir Jonathan naman wala na, nag-abroad na yan, eh, 2012 na yata yan natanggal sa 2012, 2013 natanggal na sa PIDEA, 'di ba? So, yung mga naiwan dun siyempre although alam nila na totoo yang authority to operate at saka yang, pre-operational report na yan, na sinulat ni Sir Jojo, kahit alam nila dini-deny nila. Kahit alam na daw sa PIDEA na si Kuting ay at saka si Maria ay susubaybayan, nagde-deny daw yung mga kasamahan niya kasi nga siyempre ayaw nilang mawalan sila ng trabaho. Pipiliin nila yung trabaho nila at yung kinatatakutan nilang chief, 'di ba? So, pero itong si Sir Jojo Morales, mga ate at kuya, sa tingin ko, since may pattern na, gugurgurin 'to sa loob ng kulungan at ibang klaseng gurgur. Sa CCTV kasi ni Sir George bago pakinggan natin si Miss Marley kami-kaming konti, Sa CCTV kasi ni Sir Jojo Morales na pinakita sa Senate kahapon, binanggit dun na maraming paraan para magurgur kung hindi tatahimik, okey? Tumawag 'di ba, may kausap sa telepono yung kaibigan niya, naka-video call, na ang sabi ay nung kausap na yon na si sino nga yun, si Picoy? Oh, si Picoy ba yun? Sino yung Picoy? Yung Eric Santiago? Yun ba yun? Basta yung tumawag sa kaibigan ni Sir Jojo Morales na pumunta sa kanya, may 'di ba may bisita, naka-green. Oh, nakuha na sa CCTV na may tumawag at ka-video call nga. Sabi niya hindi daw niya alam na nandun si Sir Jojo Morales. Naka-video call nga, eh, alangan hindi niya makita yun. Eh, kapag ginanon nung kaibigan ni Sir Jojo Morales yung cellphone, makikita niyang nakikinig si Sir Jojo. Sinungaling. Yung naka-pink sa Senate hearing na sinungaling, na sabi niya imbento lang daw niya yung pangalan na Lam. Nag-try lang daw siya mag-imbento ng kwento at ita-try daw niya kung makakarating siya sa Senado na napatunayan daw niya na mag-imbento lang ng kwento, makakarating na siya. Ay gago. Ginawa pa niyang tanga ang Senate. Well, maraming tanga doon. Buti lang si Senator Bato na pikon. Ha? Parang ginagawa mo naman kami ditong madali kaming utuin or bulahin, madali kaming papaniwalain. 'Di ba, iko-contempt kita, gano'n, gano'n, 'di ba? Sabi, "Hindi, imbento ko lang talaga 'yun. Inaamin kong ako 'yung nasa video, ako 'yung nasa CCTV. Pero imbento ko lang 'yung kwento, imbento ko lang 'yung lam na napanood ko lang sa YouTube." Na 'yung lam pala ay 'yung asawa ni Kuting. O, tsaka 'yung Kumar-Kumar, 'yung James Kumar, imbento lang daw niya. Diyos ko po, Ginoo ko, ang mga may posisyon sa gobyerno, mga ate at kuya, ano ba 'yung mga manloloko, mga halangang kaluluwa, Ginoo ko. 'Di ba sinabi do'n na maraming paraan, sabi niya, "Pare patahimikin mo 'yan," sabi niya kay Romeo 'di ba, Romeo ano naman 'to apelyido ni Romeo. Basta 'yung kaibigan ni Sir Jojo na bumisita sa bahay niya. "Patahimikin mo 'yan pare, patahimikin mo 'yan," sabi 'di ba? Oh, ngayon kung hindi mapapatahimik 'yan, maraming paraan para magurgur 'yan, hindi na kailangang barilin, sabi niya 'di ba? Nasa CCTV. Hindi na kailangang barilin, either masagasaan 'yan or atakihin sa puso, lasunin. Bigla nga nating naalala yung nangyari kay Rowena Burden, eh, ng Cebu, na bigla siyang namatay after siyang makulong. 'Di ba pinakulong siya? Kinulong siya ng hinuli siya ng inaresto siya ng Friday, wala siyang time para mag-withdraw or post ng bail. Sabado, Linggo nakakulong. So, kinalunisan na nakapag-bail si Rowena Burden 'no, na siyempre bukas na yung opisina ng PNP or something kung saan siya na-detain, 'di ba? So, nakulong ng Sabado at Linggo si Dr. Rowena Verde na kaaway ng
impakta sa Sugbo, yung ano, yung pinakasikat na siyudad sa Visaya, 'di ba, na kaaway ni Dr. Rowena Borden yung sabi ni Dr. Rowena Borden mahilig daw yun magpakamot. Na 'di ba may artista ngang Matsuyon na taga-kamot sabi may gano'ng blind item si Dr. Rowena Borden. Marami siyang kasi nga ano daw yun, eh, kurakot daw yang si Impacta na yan, yang wakwak ng Kabisayaan na kaibigang-kaibigan ni Ma'am Shikels. So, naipakulong si Dr. Rowena Borden, ganyan din ang kaso, cyber libel. Nakulong siya ng Friday, Saturday, Sunday. Paglabas, ilang araw lang, like 4 days pagkalabas, tegi. Eh, doktora yun. Maingat yun sa mga kinakain, maingat sa katawan, maalaga. Ang kanyang advocacy, ganyan, healthy living, di ba, and wellness. Tapos siya namatay dahil sa sakit sa puso, biglaan. Katak-katak ka, di ba? So, ano dun, parang halakhak dun yung ano, yung wakwak ng Kabisayaan. Siyudad na yun sa Bisaya. Halakhak at nakarma. Parang gano'n yun, eh, 'di ba? May post pa nga yung wakwak na yun, eh, na kilala niyo ba yung wakwak? I-comment niyo sa comment section kung kilala niyo yung wakwak ng Kabisayaan. Yung wakwak ng Cebu, o kilala niyo na yan, yung kalaban ni Dr. Rowena Borden. Karma's a biatch, may gano'n siyang post, eh, na karma daw, parang gano'n, parinig niya, 'di ba? Parang karma is like a thief in the night or something. Pangit ang post ng wakwak na yun, eh, na politiko na kaibigan ni Smugs. So, ayun, nategi si Dr. Rowena Borden. Baka ganyan ang gawin kay Sir Jojo Morales kung hindi ma-contempt sa Senado or mapakulong sa Senado kasi nga mahinahon naman nagsasalita, 'di ba? At hindi naman nagsisinungaling, ba't iko-contempt ni Senator Bato? Hindi nga niya na-contempt yung sinungaling na naka-pink na yun, eh, na imbento lang daw niya yung nasa CCTV. Oh, yun pang maayos sumagot. Hindi naman bastos ang bunganga, 'di ba nakikinig naman at nasasaway naman si Sir Jojo Morales, Sir Jonathan Morales. So kung hindi raw ma-contempt sa Senado 'yan, sinampahan na nga raw ng kaso, 3 daw. May nagtsu-tsu kay Miss Maharlika na puting ahas. Pakinggan natin maya-maya. Oh, 'pag 'yan nakulong dahil napaaresto at hindi agad makapag-post ng bail, baka gayahin yung kay Dr. Rowena Bordenas, Friday i-aarestuhin, ise-serve yung arrest warrant, 'di ba, na ba't hindi ka pumupunta sa hearing mo or hindi ka sumasagot sa kaso mo, "Ito na may arrest warrant na kami sa'yo, 'di ba, hindi ka nagpapa-summon or something, o ito na, kulong ka." O, aarestuhin, hindi makakapag-post ng bail dahil weekend, 'di ba, ang resume naman ng opisina ng PNP malamang Lunes or kahit anong opisina ng gobyerno, habang naka-stay sa kulungan ng 2 nights and 3 days, baka lasunin si Sir Jojo. Just listen to Miss Maharlika. Parang may pattern mga ate at kuya, kaya delikado si Sir Jojo Morales. Ano bang kasalanan niya? Inamin lang naman niya na siya ang gumawa ng document, hindi naman niya inaakusahan si Kuting na jodictiba. O baka yun ang gamitin sa kanyang cyber libel. 'Di ba sabi ni Sir Jojo, baka epekto na yan ng ano, ng paggamit yun ng ipinagbabawal na gamot dahil nga tinatawag siyang jukebox ni Kuting, right? Ikaw Kuting, ang administrasyon mo, manggugurgur ng kritiko, 'di ka na nahiya. Wala na talaga kayong kahihiyan 'no? Sino kayang uutusan niyo para magsampa ng cyber libel kasi 3 kaso daw yun. Let's listen to Miss Maharlika mga ate at kuya. Ito muli, ayon sa ating informante, mga palangga, na finailan nila ng kaso si Agent Morales ng cyber libel at estafa. Kaya ulit-ulitin natin na sabihin dito, plano nilang hulihin sa May 20. Utos ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr. na wag nang madinig doon si Agent Morales sa ang tawag dito, sa Senate hearing. Kaya Senator Bato, you have to protect Agent Morales. Kung possible nga lang, pero willing naman siya humarap doon sa Senate, sa Senate eh. Or Zoom meeting. Pero kasi kahit naman i-Zoom meeting yan siya, kung na-fabricate na ang crime ng kasinungalingan, yung tanim kaso, di ba? Eh talagang kahit nasa bahay si Agent Morales, pwede talaga nilang kunin yon. So it's better na paghandaan na ng mga lawyers na itong tanim
ads. Anyway, yun nga ang point. My God, tanim kaso rin. Si Miss Maharlika nga nasampahan ng kaso, ang address na ginamit hindi niya address, may kapangalan lang diyan sa Pasig, right? Pasig ba 'yan, Mandaluyong? If not Pasig, right? May isang resident doon na katulad rin ng pangalan ni Miss Maharlika, ang ano, pinadala nila ng ganyan, parang document na, "Eto kinakasuhan ka namin ng ganyan, cyber libel." Ano bang tawag sa ganyang document o summon or whatever. Sinerve doon yung ano, yung kasong yun. Sa hindi naman si Miss Maharlika ay nasa US, hindi dapat sa US pinadala. Kaya kinasuhan din sa US si Miss Maharlika nung designer, 'di ba? Oh, may mga kaso ngayon si Miss Maharlikang hinaharap. So, aabalahin ka talaga ng mga 'yan. Siyempre intindihin mo yung kaso mo, haharapin mo, 'di ba? Ay, ba't nandiyan na tayo sa ads? Oh, ang finances mo, kaya mabuti na lang may nag-aambagan for Sir Jojo, 'di ba? Para kung ano't ano man, may mahuhugot siya kung kailangan niya magpiyansa. Sabi ng puting ahas, 3 kaso daw, sabi ni Miss Marlica, ang sinabi ng puting ahas na isasampa kay Sir Jojo Morales. Akala mo pagkalaki-laki ng kasalanan ni Sir Jojo? Well, ang kasalanan ni Sir Jojo sa ngayon bukod sa inamin niyang siya ang gumawa ng document, sabi nga ng kahit ng walang hiyang Junggoy na senador ay sinungaling, sinungaling lahat ng Diyos ko po ang daing mga resource person doon bukod pa sa senador na gustong tapusin ang hearing at tinatawag na Diyos ko po kuyog na kuyog si Sir Jonathan Morales nung huling hearing nung 30 nung kahapon. Oh, tapos itong 20 hindi na raw nila paaatinin baka kasi ano, eh, 'di ba, may delaying tactics sila mga ate at kuya kaya ang hahaba ng litanya ng mga iba pang resource person doon, naubos ang oras, nanakit ang likod ko, Diyos ko po kakaupo din, wala akong sandalan, oh, hindi ako nakapag-vlog after ng kinover ko yung live ng Senate na lintik na yan, kapagod-pagod panoorin, tinutukan ko rin naman, tinapos ko talaga mga ate at kuya kaya nakikita niyo nagko-comment ako sa comment section. Walang hiya, ako'y napagoda sa tagal-tagal na idip na idip ko yung mga matatanda mong salita, eh, burin ang layo na, malayo na sa topic. Ang dapat ma-highlight dun yung CCTV at dapat ma-highlight lalo si Smugs. So, iiwasan talaga nila itong fourth hearing na matuloy. Kung matuloy pa rin 'to, kakasuhan pa rin nila, parang paghihiganti na, 'di ba? Medyo vindictive nga 'yang si Butod raw. So, yun nga, 'pag 'yan naaresto, si Sir Jojo at hindi ready ang kanyang pampiyansa at kahit ready pa, baka itaon ng Friday. Or 'di ba, hapon na ng Friday i-serve ang arrest warrant, Sabado at Linggo hindi siya makakapag-post ng bail, hindi siya makakapagpiyansa kasi walang opisina, kulong siya sa istasyon ng pulis ng Sabado, Linggo, baka diyan siya lasunin. Katulad ng nangyari kay Dr. Rowena Verdon, maraming naghihinala na iyon ay nilason. Oh, pagkalabas ng kulungan baka kaunting portion lang ng cyanide or whatever powder ang ilagay nila, kaunting portion lang baka muscle relaxant na, 'di ba may gano'n nga raw, na isang powder na muscle relaxant na hindi ka kaagad matetegi bumbum, right? Maybe pag-uwi mo pa, baka mamaya hindi mo namalayan habang tulog ka, kung walang CCTV. Kung hindi man mapakain o mapainom si Sir Jojo Morales habang tulog 'yan, baka turukan 'yan. Baka gano'n nga ang ginawa kay Dr. Rowena Verdon, eh, right? Kung meron mang CCTV dun baka mamaya 'di ba burahin ang or maybe patayin, hugutin sa pagkakasaksak yung CCTV. So, wala ng cover ng date na 'yan or kahit ng hours lang na yun. Maraming paraan para dayain din ng CCTV mga ate at kuya, eh. "Ay naku binura na namin yung ano, yung aming footage. Ay naku ano sira." Keme-keme. Nag-CCTV ka pa kung sira, right? Para saan yung mga MOOE ng pulis at ng kung sino man ang may kulungan, 'di ba? Mga ating, baka mamaya turukan habang tulog, walang kaalam-alam si Sir Jojo, maybe walang kaalam-alam si Dr. Rowena Bird, naturukan siya ng habang tulog. Ay hindi naman gano'n ka nakakagising yung karayom, matalas yun, eh. Tapos napakaliit, 'di ba, 'di mo naman minsan ramdam parang mas masakit pa nga yung kagat ng langgam. Baka habang tulog naturukan ng kung ano mang, 'di ba, muscle relaxant, tapos humina na yung puso, heart attack. Delikado si Sir Jojo, kakasuhan nila.
Grabe ka-demonyo 'tong my God. Saan tayo paroon, isasabak tayo sa giyera tapos lahat ng pumupuna, gugurgurin, marami daw paraan. Meron pa naman silang mga witchcraft, voodoo, Diyos ko po. May session daw ng mga voodoo at witchcraft diyan sa Kamangyang, every Tuesdays and Fridays. Sabi ni sino ba 'to, Sir Jason Sa. Grabe ang kademonyohan. Ano ang dapat gawin ni Sir Jojo Morales para hindi siya ma-detain, para hindi siya makulong? Diyan siya matuturukan or mapapakain or mapapainom ng malalason. Puwede siyang maganyan. Pag-uwi niya okey pa siya, 'no, little portion lang muna ang nilagay tapos baka gano'n late reaction yung kung ano mang gamot or whatever ang gamitin sa kanya. Few days after, pegi, of natural cause, like heart attack or whatever, 'di ba? Ano pa mang kagimbal-gimbal na sakit. Good luck. Diyos ko po, nakakatakot ang nakakapag-alala. Mabuti na lang may matatapang na ganito, pero Diyos ko po ang mga matatapang nagiging martir. Ano ang gagawin natin? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.